panukalang ibaba ang age of criminal liability sa 9 na taong gulang, makakapanayam natin si UNICEF Child Protection Specialist, Attorney Marge Ardevilla. Magandang umaga sa inyo, Attorney Ardevilla. Hi, magandang umaga, Kara. Okay, ma'am, sa mga bansa ngayon, ano po ba ang average age of criminal liability? Unang-una gusto kong sabihin na hindi ho dapat po yun yung point of argument kasi paiba-iba ho ang konteksto ng bansa. So, meron pong ibang 11, meron pong ibang 13. Katulad po ng Inglaterra, 11 po siya. Sa tingin ho natin mababa. Subalit, lahat ng sistema, lahat ng human resources, lahat ng pondo ay nakatuon po doon at last resort po nila ang detention. Kaya para ho sa amin maling argumento po yan, unang-una. Pangalawa naman po sa usaping edad, may ilalabas po ang UN Committee on the Rights of the Child kung saan sinicelebrate po nila ang mga bansang mataas po ang minimum age of criminal responsibility at hinihikayat nila ang ibang mga bansa na paakyatin ito to at least 14. Nakikita po namin ilalabas po ang abisong ito within the year. So kung kaya ang aming pong panawagan ay huwag ho nating ayusin ang batas. Palakasin ho natin ang implementasyon nito. Pero kasi yun po yung isa sa mga arguments nga ng mga kongresista na parang huli na nga raw tayo eh. Tayo nga raw yung may pinakamataas na age of criminal liability kung ikukumpara sa ibang mga bansa. Oo nga, Kara, pero hindi ito contest ng pababaan. Kung gusto nating contest ng pababaan, siguro sumali tayo sa contest ng pinakamababang illiteracy rate, pinakamababang sakit, dulot ng mataas ang vaksinasyon. Okay. Huwag ho ito. Kasi ang atin hong batas na right now ay iniimplementa, nakikita ho natin ang ebidensya ng pagbabago sa mga bata. Kailangan ho natin pagbigyan ng pagkakataon na talagang mapalawig po ito. Palakasin. Huwag ho natin amendahan ang edad. At ang pag-aamenda ng edad, kailangan po ng mahabang usapin. Pagsasanay, ebidensya, hindi natin pwedeng sabihin, pwede 9, pwede 12. Buhay ho ng batang ating pinag-uusapan. Okay. Pero, Attorney, ang argument po ng mga nagsusulong nitong panukalang batas na ito ay they're just protecting daw the children. Pinangangalagaan lang daw nila at pinoprotektahan lang daw nila yung mga bata kasi ginagamit daw ng mga sindikato, specifically drug syndicates na maging drug couriers itong mga batang ito. Kasi alam nila walang criminal liability. Dalawa po ang ating isasagot dyan. Unang-una, tumpuin natin ang sindikato. Kung linding-lindi tayo sa kanila, sila ang habulin. Gamitin natin ang kapangyarihan ng gobyerno para habulin ang mga sindikato ito. Pangalawa, walang garantiya ang kanilang amendatory bill na hindi makakaranas ng karahasan ang mga batang paslit 9, 12 sa loob ng isang institusyon. Ang confinement na sinasabi nila ay isang terminolohiya lamang sa kulong kasi mapapalayo yan sila sa kanilang mga magulang sa mga komunidad nila. Hindi sila mapapaunlad. Okay. Pero ang sinasabi po ng House Committee ay yung mandatory confinement naman daw na ito ay monitored or ang magsasagawa din dito, ang magsusupervise dito ay DSWD daw. So hindi daw ito talaga prison, yun ang sinasabi nila. Ma'am Kara, ang kailangan ho nilang pag-aralan ay ilan ho ba ang ratio ng isang social worker ngayon sa bata? Hindi ho kaya ng sistema to absorb children between 9 to below 15 or to 12. Right. Lubhang may kakulangan sa resources. There has to be a point where governance needs to make a study and needs to evaluate. Kailangan ho nilang makita kung magkano ang kailangan, paano mapapalawig ang mga magagandang practice. At meron ho tayong mga ebidensya kung saan nare-reforma ang mga bata at marami silang nare-reforma. Pagkos kung ipapasok sila sa confinement na iyan, na i-monitor lang kung ang kailangan ay araw-araw na gabay, tiyak po kami, mas mapapahamak ang mga bata. Okay, base po ba sa mga pag-aaral, ano po ba yung edad na yung talagang may discernment na yung mga bata? At ano yung magiging masamang epekto if they undergo confinement at a very early age? Salamat po sa tanong, Ms. Cara. Noong 2006, bago itong batas na ito ay napumulga, meron pong dalawang pagsasanay ang pinagawa ng
Kongreso. At ito po ay patungkol sa mga batang nasa eskwelahan at isang grupo naman po sa mga out-of-school youth. Napatunayan po sa mga pagsasanay po na ito na kung ang bata ay nag-aaral, ang kanyang discernment age ay at least 15. Okay. Subalit, kung sila ay out-of-school youth, itong edad na ito ay 18, 18 pa nga po. In fact, the late Senator Miriam Santiago was pushing for the minimum age of criminal responsibility at 18, precisely because of the evidence. What is the harmful impact, the negative impact kung sila ay madidisina ng napaka-batang at musmus pa, pasit pa sila? Ang toxicity ng isang environment na malayo sa nag-aaruga sa kanila perpetuates violence. So violence begets violence po kasi. Pag hindi ho sila nagkakaroon ng access sa pagmamahal, pag-aaruga, isang intervention program na ang isang social worker trained to do this is able to do, and we have evidence to prove that. So parang ang sinasabi niyo po, instead of mare-reform yung mga bata, when they undergo mandatory confinement, mas lalo pa silang mapupush towards criminal acts in the future. Tama po yan. Tataas po ang kanilang chances of recidivism. Babalik po sila ulit sa dating gawin. Ngayon po kasi ma'am, in the current law, puspusan po ang efforts ng iba't ibang sektor para po mapalago ang konsepto po ng restorative justice kung saan hindi po pinapasok ang mga bata sa criminal justice system. Bagkus, sila po ay dinidivert back to the community with intensive intervention program. Right. Pero, sinasabi din po kasi nila na walang accountability. Yung mga bata, yung mga those guilty of rape, of parricide, parang nawawala na yung kanilang accountability. Hindi po totoo yan. Sa current na batas, the 9344, and as it is amended, provides for specific intervention for those children who have been involved in serious offenses. At ginagawa po yan ngayon ng DSWD. Okay. Ginagawa po yan ng ating mga social workers. Alright, maraming salamat po sa inyong opinyon, UNICEF Child Protection Specialist Attorney Marge Ardevilla.